Hindi ko palalampasin ang ginawa mong pagpapasakit sa aking mga anak! Wala silang ginawang masama sa'yo para pahirapan mo! Ngayon, matitikman mo ang aking paghihiganti! Walang hiyakang babae ka! Akala mo ba masisindak mo ko? Pinagbayaran lang ng mga anak mong ginawa mong pagsira sa pamilya ko. Ang pag-agaw mo sa lalaking pinakamamahal ko. Hindi ka tinabla ng mahikang itim dahil puro kulubot na yung pagmumukha mo. Ipagpapalit din lang naman ako ni Ricky sa isang aswang pa. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Kakay at Cheboy! Mas masahol pa kayo sa Diablo! Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ko? Gagawin mo akong putahe sa karinderya nyo? Hindi ako lalampalampa para hindi ka patulan. Dahil ikaw ang tatadtarin kung lintik ka! Isa kang hangal! Wala kang karapatang saktan ng mga bata! Ito ang sayo! Ay! Bitiwan mo akong animal ka! Marahang hinaplos ni Sofia ang buhok ng anak-anakan na si Kakaya habang ito'y natutulog. Dumungaw siya sa bintana at tumingala sa maliwanag na buwana. Bagamat sa pagkakataong yun ay hindi siya nagpalit ng anyo bilang aswang. Sapagkat ang nooy galit na puso ay napalitan ng kasiyahan simula nang makilala niya ang dalawang bata. Kakalimutan ko ang aking nakaraan upang mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Dahil sa inyong magkapatid, ay nagkaroon muli ako ng pag-asang pumangon at maging masaya. Maraming salamat sa inyo, Kakay, Cheboy. Nay, bakit gising ka pa? Katatapos ko lang kasing tupiin tong mga nilabhan ko. Umiiyak po ba kayo, Nay? Ha? Ay, hindi Humikab lang ako kaya naluluha tong mata ko. Sige na, matulog ka na ulit. Maaga pa ang pasok mo bukas. Nanay Sofia, maraming salamat po sa pag-aalaga mo sa amin ni Jepoy. Kahit hindi ka namin totoong nanay, ngunit minahal at inalagaan niyo po kami. Nay, mahal na mahal ka namin. Huwag niyo po kaming iiwan, ha? Siyempre naman, mahal ko kayong dalawa. Kahit hindi man kayo nanggaling sa sinapupunan ko, palagi naman kayong nasa puso ko. Kaya nga mga anak ko kayo at hindi tayo magkakahiwalay. Dito ka sa gitna namin ni Jepoy matulog, Nay. Sige ba? Mahigpit na niyakap ni Kakay si Sofia at hinalik-halikan sa pisngi. Simula nang dalhin siya ng bata sa tinitira nilang barong-barong, ay itinuring na siya ng mga ito na nanay. Nagsumikap si Sofia na itaguyod ang pangangailangan ng dalawang bata. Kakay, gumising ka na. 6:00 na Maligo ka na. Pinag-init na kita ng tubig para hindi ka ginawin. Ang sarap pa sanang matulog, Nay. Hindi pwede yan, anak. Kailangan mong pumasok sa eskwela. Bumangon ka na. Baka mamaya mahuli ka pa sa klase. Nakapagluto na ako ng almusal, tsaka inihanda ko na ang babaunin mo rito. May trabaho ka ba ngayon, Nay? Ay oo, pero sinabihan ko si Lola Paz na 7:00 na ako makakapasok. Sila na muna ni Aling Inday ang magluluto ng ibang putahe sa karinderya. Ay, Nay, bago ko po makalimutan, wala na pala akong papel. Naubos na po kahapon. Bakit hindi ka nagsabi kagad? Eh di sana nabilhan kita kahapon. Nakalimutan ko po kasi. Sa susunod, kapag may kailangan ka, sabihan mo ako kagad, ha? Opo, Nanay. O siya, maligo ka na. Para naman makapag-almusal ka na rito. Ilang sandali pa'y nagising si Jepoy at bumaba sa katre na kanilang tinutulugan. 3 taon pa lamang ito, ngunit marunong na ang pagsabihan. Mabait siya kumpara sa ibang mga bata, lalo na kung busog ay walang problema. Aba, gising na pala ang poging bata, Halika, kumain ka na, Jepoy. Nay, ano po bang ulam? Pritong itlog tsaka hotdog. Tapos may ginawa akong pancake na babaunin mo. Ay, ang sarap niya na.
Bilisan mo na ang paliligo para makakain ka na. Mamaya maubusan ka na naman ni Jepoy. Nay, tirhan mo ko. Napakalakas pa naman niyang kumain. Ayusin mo ang paliligo riyan, ha? Pinagtabi na kita ng almusal at babaunin mo. Mamaya may mga bula pa yung buhok mo katulad kahapon. Opo. Natatawa na lamang si Sofia dahil pasilip-silip sa banyo si Kakay sa takot na maubusan siya ng pagkain ng bunsong kapatid. Tapos na po akong maligo, Nay. Oh, magbihis ka na. Nasaan na yung almusal ko? Hala, parang inubos na ni Jepoy ah. Meron pa. Di ba sinabi kong pinagtabi na kita? Ang siba pa naman niya sa pagkain. Parang palagi na lang gutom. Hayaan mo na siya. Mabuting ang kumakain Kesa magkasakit, mas malaking problema pa yun. Nay, hindi ka na ba babalik sa dati mong tinitirhan? Bakit mo naman yun naitanong, anak? Natatakot po ako. Baka kasi iwanan mo rin kami katulad ng totoong nanay namin. Hindi na. Tsaka hindi ko kayo iiwan, no? Kahit makulit kayong dalawa, kayo ang dahilan kung bakit ako masaya araw-araw. Basta nanay ha, ipangako mong hindi mo kami iiwan. Ayoko na pong magpagala-gala sa lansangan. Tapos tinataboy ng mga tao at palagi kaming nagugutom. Hindi mangyayari yun. O sige na, kumain ka na rito. Kung ano-ano na naman ang iniisip mong bata ka. Alam ni Sofia kung ano ang pinaghuhugutan ni Kakay sa takot na muling iwanan sila sa lansangan. Marahan niyang sinuklay ang buhok ng anak at nilagyan ng hair clip. Ayan, ang ganda-ganda mo na Oh, mag-aalas 7 na. Mag-iingat ka sa pagtawid sa kalsada, Kakay, ha? Opo, Nay. Uy, Jepoy, huwag ka magpasaway kay Nanay Sofia ha. Bawasan mo rin ang katakawan sa pagkain. Mamaya pumutok na yung tiyan mo. Mabait naman tong si Jepoy, Oh, parang kaklase mo yun, Sumabay ka na sa kanya. Ay oo, si Jessica. Sige, Nay, alis na po ako ha. Matamis na halik ng bata ang dumapo sa pisngi ni Sofia bago ito umalis ng bahay. Malapit lamang ang karinderyang pinagtatrabaho niya sa paaralan, maging ang maliit na bahay na tinitirhan nila. Iha, nakapagluto na ako ng adobo at nilaga. Nakapagsaing na rin ako. Pero hinahanap-hanap talaga ng mga suki yung sisig at kaldereta na luto mo. Pasensya na po kayo, Lola. Mabuti na nga lang po at bumalik na ang gana ni Jepoy sa pagkain Kahapon, ayaw talagang kumain dahil may sinat. Ayos lang yon, Iha. Pwede naman nating paggawan ng silid tong karinderya Para dito na kayo tumirang mag-iina kasama ko. Nang sa ganun hindi ka na mahirapan pa na magpalipat-lipat. Luma na rin yung barong-barong na tinitirhan nyo Talaga po ba, Lola? Kung hindi po kalabisan tatanggapin ko po ang alok nyo sa akin. Matanda na ako, Sofia, at wala ng pamilya. Ang lupang kinatatayuan ng karinderyang to Parte ko pa sa lupang pinaghatian naming magkakapatid. Marami-rami na tayong mga suke dahil nasarapan sa mga luto mo. Hindi magtatagal aasenso ka, Iha. Mabait kang bata. Kaya sa'yo ko naiiwan ng karinderya. At ang lupang ito kapag namatay na ako. Kayo na naging pamilya ko buhat na makilala ko kayo. Lola, magkakasama pa po tayo ng matagal. Palalaguin pa po natin ang karinderya na magkasama. Alam mo, Iha, sa dinami-dami ng pamangking kong natulungan ni isa sa kanila walang nakaalala na bisitahin man lang ako. Yan siguro kung wala ka ng silbi. Dahil nakapagtapos na sila sa pag-aaral at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtatrabaho nun sa ibang bansa. Hindi na ako nagkaroon ng pamilya dahil sa pagtulong ko sa kanila. Pero ngayon wala na sila at hindi man lang ako kinukumusta. Lola, nandito kami ng mga bata para samahan ka. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyo dahil binigyan niyo ako ng trabaho. Kung lumago man ang karinderyang to, dahil yan sa sipag mo.
Pwede lang ang gawing maliit na restaurant ito eh. Eh, pwede po, Lola. Lalo na't pinaliligiran tayo ng mga gusali. Mabuti nga po, hindi nyo ipinagbili ang lugar nyo eh. Ang ganda ng pwesto ng restaurant kung sakali. Sinabi mo pa, Iha. Magaling ka pa namang magluto. Lalo na ang sisig. Dinadayo talaga ng mga mamimili. 5 minuto na lang maluluto na pala to. Tamang-tama sa pananghalian. Sa susunod na linggo paparenovate ko tong karinderya. Para naman bago sa paningin ng mga tao. Eh, opo, Lola. Magandang ideya nga po yan. Lumipas ang 2 buwan ng pagpapagawa ng karinderya. Naging mini restaurant na ito at may malaking karatula ng Paz Restaurant. Walang pagsidla ng tuwa si Sofia at Lola Paz nang matapos ang matagal na nilang pinapangarap. Lola, ang ganda po ng restaurant. Yung mga itinuro niyong ibang putahe sa akin, pagbubutihin ko pa po. Pangako, tutulungan ko kayong palaguin ito. Matanda na ako, Iha. At ikaw na ang nagmamanage sa restaurant na ito. Alam mo bang naramdaman ko ang tunay na halaga ko sa isang tao na hindi ko naman kadugo? Maraming salamat sa malasakit at pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Ikaw lang ang nag-aalaga sa akin sa panahong nagkasakit ako na hindi humihingi ng kapalit. Napakabusilak ng iyong kalooban, Sofia. Napakaswerte ng 2 bata sa iyo, Iha. Binabalik ko lang po sa inyo ang lahat ng kabutihan niyo sa akin. Alam kong may mga hinanakit kayo sa inyong mga pamangkin. Pero hindi natin sila mapilit kung sadyang kinalimutan na nila kayo. Ngunit ang nasisiguro ko hindi ko po kayo pababayaan. Alam mo ba, Iha? Noon walang araw na hindi nila ako tinatawagan dahil nanghihingi ng pang-tuition. Sadyang maawain ako kaya agad naman ako nagpapadala ng pera sa kanila. Pero doon ko nalaman na pera lang ang habol nila sa akin. Nung magretiro ako at wala na silang masyadong nahihingi. Huwag na po kayong umiyak. Nandito po kami ni Jepoy at Kakay para sa inyo. Pasensya ka na, Iha, kung nagiging emosyonal na naman ako. O siya, dumadami na ang mga tao. Tutulungan na kitang mag-serve ng pagkain. Dinigsa ng mga parokyano ang restaurant. Karamihan sa kanilang mga suki ay mga driver. Bukod sa mura, ay masarap pa ang putahe at pasok sa budget. Samantala, mahigit 1 taon lang nakakalipas nang huling magkita sina Sofia at Ricky. Ngunit patuloy pa rin niyang hinahanap ang dating kasintahan. Nasaan na kaya ngayon si Sofia? Ilang beses na akong pabalik-balik sa dati naming bahay, pero wala pa rin balita sa kanya. Kahit nagpatulong na ako kay Vincent na hanapin siya, wala pa rin nakakakita sa kanya. Oh, bakit nakatulala ka na naman dyan, babe? Naiisip mo na naman ang babaeng yun, ano? Akala mo ba hindi ko alam na palagi kang wala sa shop? Pagod ako, Lisel. Kaya pwede ba tigilan mo na ang pagtatalak? Minsan ka na nga lang umuwi rito sa bahay. Hindi mo pa magawang sabayan kami sa pagkain ni Maddie. May pamilya ka na, Ricky. Bakit mapilit mo pang hinahanap ang babaeng yon? Ilaan mo na lang ang oras mo sa amin ng anak mo. Hindi pa ba kami sapat upang maging masaya ka? Walang patutunguhan ang usapang ito, Lisel. Kung oras lang naman ang pinag-uusapan dito, naibigay ko naman sa inyo ni Maddie. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Gusto kong bumalik tayo sa dati. Yung masaya tayo na wala kang iniisip kundi kami lang ni Maddie. Sa anak natin, hindi nagbago ang pakikitungo mo. Pero sa akin, nanlalamig ka na. Ricky, mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin na mawawala ka sa akin. Huwag ka nang umasa na maibabalik pa sa dati ang nararamdaman ko sa iyo, Lisel. Nagpapasalamat ako na dinugtungan mo ang buhay ko. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan at puso ko ang lahat ng panahon na ipinagkait mo sa akin na makasama kong tunay kong pamilya. Namatay si nanay na labis ang pag-aalala sa akin. Ni hindi ko man lang siya nayakap. Nabuhay ako sa katauhan ng ibang tao. Ayon sa kagustuhan mo. Saan ka na naman pupunta, Ricky? Bumalik ka rito! Doon na muna ako sa guest room magpapahinga. Ituloy niyo na lang ang pagkain.
Hindi pa ako nagugutom. Babe, sandali! Malakas na sinarado ni Ricky ang pintuan. Napasa po siya sa kanyang noo dahil hindi niya na alam kung saan pahanapin si Sofia. Hindi kaya nahuli na siya ng mga tao dahil napag-alaman na asawang siya? Ay, Sofia, nasaan ka na ba? Babe, buksan mo muna ang pinto. Dinalhan kita ng pagkain. Gusto ko na muna magpahinga, Lisel. Mamaya na ako kakain. Kahit konti lang, kumain ka na muna. Ipinagluto kita ng sopas. Babe, sorry kung napagsalitaan kita ng hindi maganda kanina. Ang gusto ko lang naman na pag-usapan natin kung may problema man tayo. Ayokong mawala ka sa amin ni Maddie. Kaya nga nandito ako para bisitahin kayo ni Maddie, di ba? Alam ko ang responsibilidad ko sa anak natin. Pero babe, miss na kita. May pangangailangan din ako bilang asawa mo. Ang tagal din nating huling nagsiping. Pwede na nating sundan si Maddie. Pwede ba, Lisel? Pagod ako. Wala akong panahon sa bagay na yan. Sige, ilapag mo na lang sa mesa ang sopas. Salamat. Hahalikan pa sana ni Lisel ang asawa. Ngunit umiwas si Ricky at tinanggal ang kamay ng babae na nakayapos sa bewang nito. Kaya't padabog itong lumabas ng silid at tinungo ang kwarto nilang mag-ina. Kasama ka nga namin. Pero hindi ka na katulad ng dati na sa amin lang umiikot ang mundo mo. Ano ba kasing klaseng babae yung Sofia na yan? Bakit hindi mo siya magawang makalimutan? Gagawin ko ang lahat para manatili ka sa akin. Maagang nagising si Ricky at naisipan na naman itong umalis ng bahay. Nadatnan siya ni Lisel na papalabas ng pinto, kaya agad siya nitong tinawag. Babe, saan ka pupunta? Ang aga pa. Kakauwi mo lang kahapon tapos aalis ka na naman? Maaga kasi kaming kukuha ng mga supply. Tsaka may 2 customer na pupunta sa motor shop ngayon. At tayo magiging supplier sa shop nila. Sayang kung hindi akong kakausap sa kanila. Pwede namang ipaubaya mo na muna yan sa mga tauhan mo. Hindi pwede. Nakaset na ako ng appointment sa kanila. Ganun ba? O sige, mamaya hintayin ka namin ni Maddie. Sabay tayong maghapunan, ha? Lisel, pwede bang huwag ka nang umasa na babalik pa tayo sa dati? Ayokong saktan ka. Pero ayokong paasahin ka dahil unti-unti nang nagiging malinaw sa isip ko na ibang babaeng mahal ko at hindi ikaw yun. Pero Ricky, may anak na tayo. Kahit baliktarin mo man ang mundo, asawa mo ko dahil kasal na tayo. Kasal tayo pero ibang pangalan ang nakalagay sa papel. Bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo. Ayokong saktan ka. Hanapin mo yung lalaking magmamahal sa'yo ng buong puso. Hindi yung minahal ka lang dahil sa maling akala. Patawarin mo ako, Lisel. Kahit anong pilit ko, hindi ko talaga magawang mahalin ka ayon sa kagustuhan mo. Hindi ko kakalimutan ang pagiging ama ko kay Maddie. Bakit hindi mo ako diretsuhin? Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Oo, Lisel. Dahil ayokong saktan ka at paniwalain na mahal kita. Ano bang meron sa babaeng yun na wala ako, ha? Natagpuan mo na ba siya? Nagkita na ba kayo? Kaya basta-basta mo na lang akong iiwan? Hindi pwede to, Ricky. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa amin ni Maddie. Hindi kita mahal, Lisel. Patawarin mo ko. Ayokong paasahin ka sa bawat araw na magkasama tayo. Bumalik ka rito, Ricky! Dahil sa inis ay inihagis ni Lisel ang tasa ng kape sa sahig. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil hindi niya kayang palayain ang lalaking minahal at masira ang pamilyang kanyang binuo. Dumaan sa motor shop si Ricky. Ngunit matapos na makausap ang 2 customer na kikitain, ay napagdesisyonan niyang maglibot-libot sa mga lugar kasama ang kanyang driver na si Vincent. Bukod sa paghahanap ng maliliit na shop na maaari nilang maging customer, ay nagbabaka sakali rin siyang makita si Sofia sa mga baryo. Nakaramdam siya ng gutom, kaya saglit silang napahinto sa maliit na restaurant. Sandali lang. Parang pamilyar ang lasa ng sisig na to. Hindi kaya si Sofia nagluto nito? Eto palang libreng sabaw, iho. Kain lang ng kain, ha? Lola, masarap po ang putahe na niluluto nyo rito. Pwede ba malaman kung sino nagluto nitong sisig at kaldereta?
Talagang masarap ang mga putahe rito, iho. Lola, ako na po rito. Magpahinga na ho kayo. Sofia, ikaw? Ricky? Anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo? Sige, mag-usap na muna kayo riyan. Asikasuhin ko na muna ang ibang mga customer. Lola, magpahinga na po kayo. Ako na pong bahala rito. Sofia, pwede ba kita makausap? Yung tayong dalawa lang. Marami pa po akong gagawin, sir. Pero kung gusto niyong dagdagan yung ulam, ikukuha ko kayo. Hindi yun, Sofia. Gusto ko lang makausap ka na masinsinan. Pakiusap, kahit saglit lang. Karne ng baka at baboy ang kinakain mo. At hindi tao. Malinis ang niluluto namin dito kung yan ang gusto mong malaman. Hindi naman yan ang ibig ko sabihin eh. Kahit saglit lang, gusto kita makausap. Ang tagal kitang hinanap kung saan ako nagpunta. Wala na tayong pag-uusapan pa, Ricky. Nagbagong buhay na ako. Sige na, marami pa akong gagawin. Hindi na napigilan ni Ricky na yakapin ang dating kasintahan sa kabila na alam niya na ang tunay nitong pagkatao. Bitiwan mo nga ako! Hindi na akong dating Sofia na kakilala mo! Nay, inaaway ka ba ng lalaking yan? Uy, Manong, huwag mong saktan ng nanay ko! Umalis ka rito, alis! Nanay? Anak mo siya? Paano nangyari yun? Halika na, anak. Gutom lang siya kaya napagkamalan lang niya akong kakilala niya. Puntahan mo na si Jepoy. Maglaro na muna kayo ron, ha? Nay, sabihin mo sa akin kung may nangaaway sa'yo, ha? Papaluin ko siya ng walis. Hindi pwedeng awayin ka ng kung sino. Hindi mangyayari yun. Sige na, bantayan mo na muna si Jepoy dahil marami pa akong gagawin dito. Napapalingon pa si Kakay sa kinaroroonan ni Sofia upang siguruhin na hindi ito sinasaktan ng customer. Bagamat hindi pa rin nilulubayan ni Ricky ang dalaga, kaya't pumayag na lamang si Sofia na makipag-usap sa labas ng restaurant na walang makakarinig sa kanila. Alam kong marami akong pagkakamali, pagkukulang, at hindi ko na may babalikan na sayang na panahon. Pero Sofia, mahal pa rin kita. Nang bumalik ang alaala ko, hindi ka na mawala sa isip ko. Pakiusap, huwag mo naman akong iwasan. Alam mo na ang totoo kong pagkatao, Ricky. Hindi ako normal na tao kagaya ng pagkakakilala mo sa akin noon. Isa akong aswang. Pero nagbagong buhay na ako kasama ang mga batang itinuring akong ina. May pamilya ka na rin, kaya ilaan mo na ang oras mo sa kanila. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Pero Sofia, mahal na mahal pa rin kita. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ko mahal si Lisel at peke ang aming kasal. Pwede naman tayong magbagong buhay na magkasama. Ayokong makasira ng pamilya. Kaya sana pabayaan mo na ako, Ricky. Sapat na sa akin ang nagmahalan tayo noon. Pero hindi tayo ang tinadhana sa isa't isa. Sofia, kahit maging magkaibigan man lang tayo, ayokong basta-basta ka nalang kalimutan, hindi ko kaya. Ayoko nang makita ka pa ulit. Dahil sa tuwing nakikita kita, parang bumabalik lang ang lahat ng sakit. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ayokong makaramdam ng poot dahil hindi ko nakokontrol ang sarili ko na magpalit ng anyo bilang aswang. Tatalikod na sana si Sofia, subalit mahigpit siyang niyapos ni Ricky at humagulgol sa iyak. Sana hindi na lang ako umalis noon. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, edi sana magkasama pa tayo hanggang ngayon. Wala ka na bang natitirang pagmamahal sa akin? Kahit konti. Bitiwan mo nga ako, Ricky! Hindi na kita mahal! Sana maintindihan mo yun! Pero sana wag mo naman akong pagbawalang bisitahin ka. Pinangako ko noon kay nanay na aalagaan kita. Marami mang nangyari noong magkalayo tayo. Pero babawi ako ngayon. Wag na, Ricky. Alam kong ginagawa mo to para sa sarili mo. Nang sa gayon, hindi ka guluhin ng konsensya mo. Kahit na sabihin mo pang mahal mo ko, hindi mo maipagkakaila na naging masaya ka sa buhay na meron ka ngayon. Sa marangyang buhay na ibinibigay sa'yo ng asawa mo. Kaya nga kita hinanap para bumawi. Mamuhay tayo gaya ng dati. Kahit na ano ka man, tanggap kita, Sofia. Paano anak mo?
Sisirain mo ang masayang pamilya mo para lang sa akin? Kahit anong gawin mo, Ricky, hindi mo na maibabalik ang lahat sa dati. Nangyari na ang dapat na mangyari. Buo na ang desisyon ko. Ayoko nang makita ka pa ulit. Kaya sige na, umalis ka na dahil marami pa akong gagawin. Sofia, pakiusap. Huwag mo namang gawin sa akin to. Agad na tumalikod si Sofia at iniwan ang dating kasintahan. Masakit man sa kanya ang talikuran ng pinakamamahal. Ngunit kailangan niyang gawin yun dahil ayaw niyang makasira pa ng pamilya. Sofia, napapansin kong kanina pa yung kaibigan mo rito Pero hindi pa umaalis. Nagkausap na ba kayo? Opo, Lola. Hayaan niyo na siya. Maya-maya ay aalis din yan. Nakikita ko lungkot sa kanyang mga mata. Kausapin mo ulit. Baka naman may gusto pa siyang sabihin. Wala na po kaming dapat na pag-usapan pa, Lola. May kanya-kanya na kaming buhay. Dati mo ba siyang iniibig, Iha? Siya po yung dati kong nobyo. Pero may pamilya na po siya. Tapos na po ang lahat sa amin. Kaya wala na dapat kaming pag-usapan pa. Alam mo, Iha, nakikita ko sa iyong mga mata na mahal mo pa rin siya. Maging siya, hindi maikukubli na mahal ka pa niya. Kaso nga lang, hindi na pwedeng maging kayo ulit. Gaya ng sinabi mo na may pamilya na siya. At ikaw masaya na sa mga anak-anakan mo. Si Aling Inday na po ang maghuhugas ng mga kaldero. Magpahinga na po kayo, Lola. Kami na po ang bahala rito. O sige, uuwi na ako Basta kausapin mo ng mabuti ang dati mong nobyo at paliwanagan mo. Sa gayon hindi naman gulo pa sa iyo. Tinapik ni Lola Paz ang balikat ni Sofia bago lumabas sa karinderya at umuwi sa kanyang bahay na malapit lamang din doon. Magsasara na kami, Ricky. Umuwi ka na. Tsak na, hinihintay ka na ng iyong mag-ina. Sofia, tinapos ko na sa amin ni Lisel. Pakiusap, huwag mo naman ako ipagtabuyan. Nakikiusap din ako sa'yo. Huwag mong sirain ang pamilya mo dahil lang maaapektuhan na yung anak nyo. Isipin mo naman siya. Kailangan niya ng buong pamilya. Kaya umuwi ka na sa inyo at ayusin mo ang relasyon nyong mag-asawa. Minahal mo na ang babaeng kinilala mong asawa noon. Kaya wag mo na akong guluhin pa. Malungkot na umalis sa restaurant si Ricky. Bagamat hindi man lamang niya nakikita sa mukha ni Sofia ang pananabik, kaya't ganun na lamang ang panlulumo niya. Ilang araw siyang hindi umuwi sa mansyon na tinitirhan nila ni Lisela. Kaya't ganun na lamang ang inis ng babae dahil pinanindigan na nito ang makipaghiwalay. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo, Ricky. Sisiguraduhin kong babalik ka sa akin. Pumasok ito sa guest room kung saan natutulog si Ricky sa tuwing umuwi ito sa mansyon. May nakita siyang larawan na kinunan pa noong graduation nito at may kasama itong babae. Ito siguro ang Sofia na sinasabi ni Ricky. Aso nga lang hindi malinaw ang mukha dahil nabasa. May naitago talaga siyang larawan pues sisiguraduhin kung hindi kayo magkakabalikan. Napaawang ang labi ni Lisel nang pumasok si Ricky sa kwarto. Pigil ang kanyang iyak dahil sa galit. Bakit ngayon ka lang umuwi? Mahigit 2 linggo na. Para malaman mo, tumawag ako sa shop pero sinabi ng tauhan mo na may meeting ka. Kanino, Ricky? Sabihin mo sa akin, sa babaeng nasa larawang to, ha? Patuloy mo pa rin ba siyang hinahanap at umaasa ka pang magkakasama kayong muli? Lisel, nagkausap na tayo, di ba? Pwede bang pakawalan mo na ako? Makakahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi yung dahil lang sa maling akala o Akin sa... ka lang, Ricky, at ako lang ang nagmamay-ari sa'yo. Wala nang iba. Pwede ba, Lisel? Hindi ako narito upang makipag-away. Gusto ko lang nakausapin ka na mahinahon. Ibabalik ko ang lahat ng bagay na ibinigay mo sa akin. Ang kotse, ang shop, ang... Hindi ko naman pinapabalik yun sa'yo, ha. Ang gusto ko lang makasama ka. Mahigpit na niyakap ni Lisel si Ricky. Subalit kinalas nito ang mga braso ng babae na nakapulupot sa kanyang bewang. Tapos na tayo, Lisel. Tama na ang pagkukunwari.
Hindi ko kayang ipagpatuloy pa ang kahibangan na ito. Maging ang pangalan ng namayapa mong kasintahan, pinangalan mo pa sa akin. Si Paul ang pinakasalan mo, hindi ako. Mahal mo pa si Paul, kaya binuhay mo siya sa pagkatao ko. Dahil nagluluksa ka pa nung panahon na natagpuan mo ko. Nakikiusap ako sa'yo. Tama na. Hindi mo ako pwedeng iwan, Paul. I mean, Ricky. Hindi ko naman binabawi ang lahat ng yaman na ibinigay ko sa'yo. Umuwi ka lang dito. May buhay rin ako. Hindi mo ako manika na kailangan mong pasunurin sa kagustuhan mo. Paano si Maddie, ang anak natin? Bibisitahin ko siya rito. Hindi ko kakalimutan ng responsibilidad ko sa kanya bilang ama niya. Pero hindi ko na magagampanan na maging asawa mo, Lisel. Ricky! Ibinalik ni Ricky ang lahat ng ari-arian na ibinigay sa kanya ni Lisel. Tanging ang talyer lamang ang natira sa kanya dahil siya din naman ang naghirap doon. Umupa siya ng maliit na apartment at namuhay ng payak. Halos mabaliw si Lisel sa paghahanap kay Ricky kung saan ito naroon. Lingid sa kaalaman ng babae na gumagawa na ito ng paraan upang muling mapalapit kay Sofia. Ineng, parang may customer na yata tayo ah. Abay, ang aga naman yata. Hindi pa nga tayo nagbubukas eh. Luto na naman itong sisig at adobo, Lola. Ako na ang magbubukas ng pinto. Alam mo namang hindi makapag-antay ang mga customer natin, lalo na ang mga tsuper. Sinabi mo pa. Sige, buksan mo na ang pinto, baka gutom na yan. Good morning po, sir. Ang aga nyo naman. Wala pang ang 7:00. Good morning, Sofia. Bulaklak para sa'yo. Ricky? Ano na naman bang ginagawa mo rito? Sinabi na huwag ka nang bumalik dito, di ba? Bakit naman hindi? Gusto kitang makita. At saka customer naman ako. Na-miss ko yung mga niluluto mo. May pambayad naman ako Pwede ba, Ricky? Ang aga-aga mong nanggugulo rito. At isa pa, mamaya, magsisidatingan ng mga customer at nakakaabala ka. Hindi na naipagpatuloy ni Sofia ang kanyang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Ricky sa labi. Nagulat siya sa ginawa ng lalaki. Itinulak niya ito palayo, bagamat mas humigpit ang pagkakayapos nito sa kanya. Muli niyang itinulak si Ricky, kaya bahagya itong dumistansya sa kanya. Ngunit hindi niya may kubli ang pamumula ng kanyang pisngi. Sofia, kahit ipagtabuyan mo man ako, nararamdaman ko pa rin may natitira ka pang pagmamahal sa akin. Pwede ba? Huwag ka nang umasang magkakabalikan pa tayo. Dahil hindi na mangyayari yun. Umalis ka na nga. Sinisira mo ang araw ko eh. Itong bulaklak para sa'yo. Tanggapin mo na. May mga customer na kami maya-maya. Kaya sige na, makakaalis ka na. Customer din naman ako Nagugutom na ako kaya pwede bang pumasok? Pwede rin kitang tulungan kung gusto mo. Wag na. Umupo ka na nga ron. Ano bang order mo? Ikaw. Ikaw yung tinatanong ko. Puro ka katarantaduhan eh. Sinasabi kong ikaw nga ang gusto ko. Gusto kong magkabati tayo. Gusto kong makasama ka ulit. Ang tanong ko yung order mo, hindi yung gusto mo. Ang kulit mo rin eh, no? May pansit ba? Meron. Ano pa? Okay na yan. Mamaya babalik na lang ako sa tanghalian. Kumplituhin mo na ang order para naman hindi ka na pabalik-balik dito. Alibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Naaalibadbaran o nai-inlove? Alam mo, mas gumaganda ka pa lalo kapag nagsusungit ka. Namiss talaga kita eh. Inirapan ng dalaga si Ricky at agad na kumuha ng order nito. Napapangiti na lamang si Lola Paz habang nakatanaw sa dalawa. May katulong din sila na si Aling Inday at ang anak nitong si Ami. Kaya hindi sila masyadong nahihirapan ni Lola sa restaurant. Iha, napapansin kong pabalik-balik na yung binatang yan dito Tsaka ramdam ko rin na mahal ka niya. Tingnan mo ang tingin niya sa'yo Hayaan mo siya, Lola. Isa pa, walang magawa yan sa buhay eh. Kaya pabalik-balik dito. Talaga bang hindi mo na siya bibigyan ng pangalawang pagkakataon, Iha? Minsan na kayong pinaglayunan, tadhana. Baka naman may rason kung bakit kayo nagtagpo ulit.
Wala akong karapatan na panghimasukan ng personal na buhay mo. Pero sundin mo ang sinasabi ng puso mo bago mo pa pagsisihan sa huli. Natatakot ako, Lola. Baka umasa ako at bumalik siya sa pamilya na kinilala niya noon. Diba pinagtapat naman niya sa'yo ang lahat kung bakit nangyari ang bagay na yon? Kaya nga narito siya dahil gusto niyang bumawi sa'yo. Huwag mo nang sayangin pa yon. Alam kong mahal mo pa siya. Ibibigay ko lang tong order niya, Lola. Sige, Iha. Ito na po ang order niyo, sir. Napaka-formal naman kung makaser ka. Kumain ka na. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan Sofia, sa kabilang kanto na pala ako nangungupahan para naman madalas na kita makita. Bahala ka sa buhay mo. Hindi naman ako nagtatanong kung saan ka nakatira eh. Tsaka, hindi ako interesado, no? Wala lang, na-share ko lang. Ang sungit mo naman. Malakas ang kabog ng dibdib ni Sofia matapos na makaharap muli si Ricky. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang pangyayaring hinalikan siya ng lalaki. Wari bumalik ang dati niyang pagmamahal sa kasintahan. Bagamat nangingibabaw sa kanyang isipan ang takot na maiwan muli dahil may sarili na itong pamilya. Kung tatanggapin ko siya ulit, edi parang magiging kabit niya ako. Ang saklap naman kung magkakaganon. Aswang na kabit ba ang tawag sa akin? Uy, ayoko. Ba, lalim naman ang iniisip mo. Gusto mo bang tulungan na kita sa pagliligpit? Pwede ba? Umalis ka na nga rito. Makakatulong ka kung umuwi ka na. Sus, tulungan na nga kita riyan. Akin na nga yung mga pinggan, ako na magdadala sa lababo. Huwag ka nang masungit dyan, ha? Nagulat sila nang biglang may pumasok na babae sa restaurant na wari gustong sugurin si Ricky. Dito ka lang pala nagpupunta. Kung saan-saan na kita hinanap. Nasaan ang babae mo, ha? Nasaan ang kabit mo? Ano ba, Lisel? Huwag kang magskandalo rito, nakakahiya. Mabuti pa, umalis ka na. Sumama ka sa akin. Pumasok ka sa kotse ngayon din. Tapos na tayo, Lisel. Hindi mo na maaaring kontrolin ang buhay ko. May sarili akong isip at buhay na gusto ko. Hindi pwedeng masusunod na lang ang lahat ng kagustuhan mo. Minsan mo na akong kinontrol. Ayoko na mangyari pa yun ulit. Umalis ka na lang, pwede ba? Hindi. Sasama ka sa amin. Mababaliw ko kapag nawala ka sa akin, Ricky. Nandito ba ang kabit mo, ha? Iharap mo siya sa akin. Ricky! Umalis ka na, Lisel. Nakakaabala ka na sa mga taong kumakain. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba, Ricky. Sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay ng sino mang mga aagaw sa'yo. Mawalang galang na sa'yo, Eneng, ha? Kung hindi ka kakain sa restaurant ko at gusto mo lang manggulo, umalis ka na lang bago pa ako magpatawag ng pulis. Naaabala mo na ang pagkain ng mga customer ko. Matalim na tinitigan ni Lisel si Ricky bago bumalik sa sasakyan nito. Nagtama ang paningin nila ni Sofia. Ngunit hindi natinag ang dalaga sa malditang itsura ng babae. Siya pala ang asawa mo. Paano ba yan? Natuntun ka na niya. Hindi legal ang kasal namin dahil ang nakapangalan sa marriage contract, yung namayapa niyang kasintahan. Binuhay niya sa pagkatao ko at ginamit niya ang pagkakataon na wala akong maalala para magawa niyang manipulahin ako, Sofia. Kahit na. Namuhay kayo bilang mag-asawa. Noong panahon na yun, wala akong maalala. Akala ko totoo mga sinasabi niya, pero kasinungalingan ang lahat. Mabilis na pinahururot ni Lisel ang sasakyan na. Muntik na siyang mabangga sa isang jeep. Mabuti na lang mga ibigla siyang nakapreno. Hindi ako papayag na iiwan mo ko, Ricky. Babalik ka sa akin at mabubuong muli ang ating pamilya. Alam kong ang babae sa litratong to ang kinababaliwan mo. Pues papatayin ko siya para bumalik ka sa akin. Umuwi siya sa mansyon at inutusan ng mga katulong na maghanap ng mambabarang o mangkukulam kapalit ng malaking halaga. Wala pang 2 araw ng paghahanap ay nakatagpo ang katulong nila sa liblib na baryo na kilalang si Ka Abner. Isang matandang kubang lalaki na halos hindi naliligo at maalam sa itim na mahika. Agad na ipinagbigay alam ng katulong sa kanyang amo at magkasama nilang pinuntahan ang manggagamot.
Grabe, ang baho naman ng lugar na to. Sigurado ka bang ito yung bahay ng mangkukulam? Ay, napakagandang dilag naman ito. Yan ang mga tipo kong babae. Napakakinis at napakabango. Grabe, napakabaho naman. Hindi ka ba naliligo, tanda? Ay, hindi talaga ako naliligo, Ineng. Dahil yan ang makakapagpalakas ng kapangyarihan ko. Huwag mo nang problemahin kung naliligo ako o hindi. Ano bang pakay mo, ha? Gusto kong pahirapan ng babaeng nasa litrato na yan. At ang lalaking yan ay gusto kong bumalik sa akin. Gayumahin mo para muli niya akong mahalin. Nabura naman ang mukha ng babae sa litrato, ha? May malinaw ka bang larawan dyan? Ay wala, tanda. Basta gawin mo na lang ang lahat upang pahirapan yan. Babayaran kita ng malaking halaga. Hindi ko magagawang pahirapan siya ng direkta sa pisikal. Kung ganitong hindi malinaw ang kanyang mukha. Ngunit sa emosyon, magagawa ko. Sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanyang mga mahal sa buhay. Ay. O ikaw na ang bahala. Tapos ang lalaking yan, gawin mong lahat upang bumalik siya sa akin. Ay, andali naman. Ito, ipainom mo sa taong gusto mong gayumahin para maging patay na patay siya sa'yo. Sa loob ng sunod-sunod na 7 araw na walang mintis. Parang ipot ng kambing to ah. Baka naman imbis na mahumaling sa akin, mamatay siya. Gusto mo bang balikan kanya? Oo. O, di ipainom mo yan sa kanya. Huwag nang mareklamo pa. Hindi yan ipot ng kambing. Halamang gamot yan na may sangkap na luha ng butiki at pinatuyong dugo ng mag-asawang uwak. Luha ng butiki? Kailan pa umiyak ang butiki? Ipainom mo na lang yan at huwag nang magreklamo. Binugahan ng hininga ni Ka Abner ang litrato. Nalanghap ni Lisel ang hininga ng matanda, kaya't napaubusan sa sobrang baho. Pati si Pilyo hindi nyo nagagawa? Huwag mo akong pakialaman sa paraan ng pagpapalakas ko ng aking kapangyarihan at panggagamot. Gusto mo bang gawin ko ang kagustuhan mo o umalis ka na lang dito? Gawin mo ang utos ko! Ay kung gayon, tumahimik ka dyan. Ang ingay mo eh. Pinunit ni Ka Abner ang litrato at binugahan ng paulit-ulit ng mabaho niyang hininga ang larawan ni Sofia. Binudburan niya ito ng abo na kinuha pa sa garapona at isinalang sa ibabaw ng itim na kandila. Ilang sandali umusal siya ng mga kataga. Maaari kang maging ako kung papayagan mong pumaloob ako sa katawan mo. Kung gusto mong ikaw mismong papatay sa mga taong kinamumuhian mo, yun ay kung tatanggapin mo ang kapangyarihan ko. Gusto kong maging malakas para patayin ang sino mang hahadlang sa amin ng mahal ko. Pero ayoko namang maging kasing baho mo, tanda. Kaluluwa at kapangyarihan ko ang papasok sa katawan mo, hindi ang katawan ko. Basta kasing lakas mo ayos lang, wag lang kasing baho mo. Sa oras ng pangangailangan mo sa labang ito, dahil hindi natin nasisiguro na hindi lalaban ang kanilang panig. Ikaw na ang bahala riyan, basta pahirapan mong babae na yan, tanda. Itong paunang bayad. Kulang to, Neng. Babalikan kita para sa susunod na bayad kapag nasimulan mo ng pahirapan siya. Hindi sapat ang pera. Ano pa ba ang dapat? Dadagdagan ko yan kapag nagawa mo ng pinag-uutos ko. Di mo pa nga nagagawa kahit isa eh. Ang pag-aalay ng kaluluwa ang siyang magpapalakas sa ritual. Bumalik ka rito sa araw ng Martes. Sa gayon, ikaw mismo magsasagawa ng ritual. Maaari ka nang umalis sa ngayon. Huwag mong kalimutan na ipainom niyang ibinigay kong tableta sa taong gusto mong mabaliw sa'yo. Bakit pa ako babalik rito? Hindi mo ba kayang gawing mag-isang pinapagawa ko? Ay! Di ba gusto mong pahirapan ng isa rito? Kailangan ng presensya mo sa gagawing ritual dahil ikaw may kahilingan na pahirapan siya, di ba? Ang iyong buot ang siyang magpapalakas sa kapangyarihang itim na aking papakawalan. O siya, sige. Aalis na ako ngayon dahil hindi ko na kaya ang baho ng amoy sa lugar na to. Dali-daling lumabas ng kubo ang babae. Hinatid siya ng tingin ng matandang lalaki na nakangisi pa at nanilisik ang mga mata. Samantala, napapadalas ang pagkikita ni na Sofia at Ricky.
Bagamat hindi pa rin naging kampante ang dalaga na tanggapin muli si Ricky sa kanyang buhay. Nay, sino bang lalaki na yon? Bakit palagi kanyang inaabangan? Kakilala ko. Gusto lang na makipag-usap. Nay, baka kukunin ka niya sa amin ha. Huwag kang sumama sa kanya. Hindi niya ako kukunin. Kayo na ang pamilya ko, di ba? May pupuntahan ba kayo? Sumakay na kayo dito sa tricycle. Kailan ka pa namasada? Ngayon lang, ihatid ko na kayo. Saan ba ang punta ninyo? Hindi na. Sasakay na lang kami ng tricycle. Mamaya pa dadaan ng mga yun. Huwag na kayong mahiya, libreng sakay naman to eh. Dahil sa pagpupumilit ni Ricky, pumayag na lamang si Sofia. Ilang sandali na pahawak si Kakay sa tiyan nito dahil nakaramdam ng kirot. Maya-maya'y nagsuka ito. Aray, Nay! Ang sakit ng tiyan ko! Bakit naman biglaan ang pagsusuka mo? Pareho lang naman tayo ng kinain Sandali, papahiran ko lang ng langis ang tiyan mo. Nay, ang sakit! Aray! Dali na natin siya sa ospital. Baka naman kung napaano na siya. Sige, wala naman siyang nararamdaman kanini. Bago naman ang niluto ko. Baka naman pinasok lang ng malamig na hangin ng tiyan niya. Pero iba na ang pagsusuka niya Kakay, dadalhin ka namin sa ospital Huwag kang mag-alala anak. Sabihin mo kay nanay kung anong mga nararamdaman mo, ha? Aray, hindi ko na po kaya ang sakit. Malapit na tayo sa ospital anak. Konting tiis na lang. Biglang napakurap-kurap si Sofia nang may maaninag siyang itim na anino ng tao na biglang sumalubong sa tricycle na sinasakyan nila. Bigla itong nawala ng banggain ni Ricky. Ricky, nakita mo ba yun? Ang alin? Yung may aninong itim na binangga mo. Ngunit bigla na lang siyang nawala. Wala akong nakita. Nandito na tayo. Sandali at bubuhatin ko si Kakay. Nandito na tayo sa ospital anak. Mamaya mawawala na rin ang sakit, ha? Nanlalamig na ang kamay ng bata at namumutla dahil lahat na ng pagkain ay inilabas na nito. Nurse, tulungan niyo po kami. Ang anak ko bigla na lang pong sumakit ang tiyan at nagsusuka. Ricky, tingnan mo. May maliliit na bato na sumasama sa sinusuka ni Kakay. Hindi naman siya kumain ng ganyan Ayan na ang doktor. Kailangan na ma-examine siya para makasiguro tayo. Anak, nandito na ang doktor. Huwag kang matakot ha, dahil gagamutin ka nila. Nanay, mamamatay na po ba ako? Hindi anak, gagamutin ka ng doktor. Nandito lang si nanay ha. Mahal na mahal kita. Dinala sa emergency room si Kakay at agad na nilapatan ng gamot. Sa labas ng silid ay hindi mapakali si Sofia sa kakaisip kung ano nangyayari sa bata. Sana naman maging maayos na siya. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung may mangyaring masama sa kanya. Napamahal ka na sa mga batang yon. Ang swerte nila dahil nagkaroon sila ng ina na katulad mo. Pansamantalang guminawa ang pakiramdam ni Kakay nang malapatan ng gamot. Lingid sa kaalaman ni Sofia na nag-uumpisa na si Lisel sa pagpapahirap sa kanila. Kahit anong gawin ko, hindi masyadong tinatablan ng mahikang itim ang babaeng nasa larawan. Nararamdaman kong hindi siya pangkaraniwang tao at may taglay ring itim na kapangyarihan, bagamat ang mga mahal niya sa buhay ang siyang sasalo sa isinasagawa nating ritual. Ay. Sa ganitong paraan ay aatakihin natin ang kanyang emosyon na siyang maging dahilan ng kanyang paglugmok at panghihina ng loob hanggang sa mawala sa katinuan. Ay sige, tusukin mo na yung karayom at lagyan ng mga bato ang tiyan niya. Bakit kailangang ako pa ang gumawa nito? Bakit hindi na lang ikaw? Hindi ba binabayaran kita ng malaking halaga, tanda? Kung gusto mong maging epektibo ang pagpapahirap mo sa kanya, kailangan na gawin natin itong magkasama. Pagkatapos ng 3 Martes at Biyernes, ay maaari mo nang gawin itong mag-isa dahil ang kapangyarihan ko ay papaloob sa iyo. O sige, kung ito ang paraan na bumalik sa akin si Ricky. Ngunit hindi ko pa rin siya natatagpuan. May paraan ka ba para magkita kami? Ay pahanap mo.
Mangkukulam ako, hindi ako detective. Ang kaya ko lang gawin, gambalain ang kanyang isipan. May pagkapilosopo ka ring matanda ka, no? Gawin mo na lang ang lahat ng mga nalalaman mo para bumalik na sa akin ang lalaking mahal ko. Kailangan mong ipainom sa kanya mga tabletas na yan sa loob ng 1 linggo habang sinasagawa natin ang ritual. Ilagay mo sa tubig o ano mo ang pagkain niya. Sa gayon, hindi ka na niya tatantanan. Siya na mismo ang magmamakaawa sa iyo na makipagbalikan. Hindi ko pa nga siya natatagpuan eh. Parang daga kong magtago. Pinagpatuloy ng matandang mangkukulam ang pag-usal ng orasyon habang isinasalang ang 2 litrato sa apoy sa pulang kandila. Pinapatakan din niya ng natutunaw na kandila ang larawan ni Sofia, kaya't bahagyang nakaramdam ng pag-init ng katawan ng dalaga. Aray! Ang sakit ng katawan ko. Parang umiinit ang mga kalamnan ko. Gusto mo ba ng tubig? Sandali, ikukuha kita. Pakikuha ng langis sa bag ko. Kakaiba ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko naman ito nararamdaman dati. Noon, ang nunal lang sa aking likod ang kumakati. Ngunit ngayon, ang buong katawan ko na ang mahapti. Heto, ako na magpapahid ng langis sa katawan mo. Ano bang nangyayari sa akin? Baka may allergy ka. Namumula ang balat mo. Sandali, tatawagin ko lang ang doktor. Hindi. Parang sinusunog ang laman ko. Ayan. Nawawala kapag pinahira ng langis. Wari ko'y kinagamitan ako ng itim na kapangyarihan. Nararamdaman ko ang negatibong enerhiya sa paligid. Maging ikaw, mag-iingat ka, Ricky. Dahil hindi ka rin ligtas. Itim na kapangyarihan? Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat maipapaliwanag ng siyensya. May mga pangyayaring hindi ka panipaniwala na dulot ng itim na kapangyarihan. Katulad ko, nagmula ako sa angkan ng mga aswang. Ngunit ang negatibong enerhiya na umaaligid sa atin ay parang mula sa mga taong may labis na hinanakit at puot. Ayan. Unti-unti nang nawawala ang init sa katawan ko. Alam mo na rin naman na hindi ako normal na tao gaya ng pagkakakilala mo sa akin dati. Ricky, nakikiusap ako sa'yo. Sana walang makakaalam nito, lalo na ang mga bata. Ayokong matakot sila sa akin. Hindi naman ako nagpapalit ng anyo bilang aswang dahil masaya ako nakapiling sila. Siguro, pinaglayo tayo noon dahil hindi ako normal na tao. Nanggaling kami ni nanay sa angkan ng mga aswang na manggagamot. Kaya nga lang, umalis kami sa kabundukan dahil tinugis kami ng mga tao sa pag-aakalang si nanay ang pumatay sa bata. Hindi kami masama, Ricky. Sa katunayan, mabuting aswang si nanay at tumutulong siya sa mga may sakit. Ayoko rin naman na maging aswang Ngunit wala naman akong magagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan na nagmula ako sa lahi ng mga aswang. Kahit mapaaswang ka man, multo o engkanto, hindi pa rin naaalis sa akin na mahal kita, Sofia. Ikaw pa rin ang babaeng sumuporta sa akin at walang inisip kundi ang kapakanan ng iba. Maraming nagmamahal sa'yo kahit sino o ano ka pa dahil sa kabutihan ng puso mo. Nabasag ang kanilang pag-uusap nang lumabas ang doktora. Sinabi ng doktor na normal ang laboratory ni Kakaya. Ngunit laking pagtataka nila kung bakit nagkaganoon ang bata. Nakatulog na ito at maaari nang ilipat sa ward. Ay, salamat naman kung ganun. Baka bukas makakauwi na rin kami. Teka, tatawagan ko lang si Lola Paz para hindi na yun mag-alala. Tsaka si Jepoy, iniwan ko lang kanina kay Aling Inday Hello, Lola? Hindi po kami natuloy ni Kakay sa pamamalengke.
nandito kami ngayon sa ospital dahil bigla pong sumakit ang tiyan niya at nagsuka. Kumusta na siya? Ayun, nakatulog na po siya. Nalapatan na po ng gamot eh. Gusto ko sanang makausap ka ng personal. Papupuntahin ko ngayon dyan si Ami at umuwi ka rito. May sasabihin lang ako sa iyo na importante. Tungkol saan po ba yan, Lola? Basta sasabihin ko sa iyo kung nandito ka na sa bahay. Sige ho. Oh, parang may problema din sa bahay niyo ah. Nag-aalala nga ako eh. Doon na lang ni Lola sasabihin sa akin pag nakauwi na ako. Papunta rito si Ami para bantayan muna si Kakay. Nandito lang ako para sa'yo. Pinisil ni Ricky ang kamay ng dalaga at tipid na napangiti. Batid niyang kinakabahan ito dahil sa malamig ang palad ni Sofia. Sandali, parang may lumalabas sa ilong mo, Ricky. Parang may kumakalaw. Aray! Ano ba to? Uod! Ricky, uod nga! Ha? Bakit may lumalabas na uod sa ilong ko? Etong panyo, suminga ka! Binarang ka, hindi ako nagkakamali. Dahil sa itim na anino na umaaligid kanina at negatibong enerhiya na nararamdaman ko. Meron pa ba? Sandali, titingnan ko. Wala na. Sino kaya may kagagawan nito? Baka naman yung asawa mo. Si Lisel? Ay, may iba ka pa bang asawa? Wala. Pero wala siyang alam sa mga ganitong bagay. Aalamin natin yan. Maghahanap ako ng mga halamang gamot, pantaboy sa mga masasamang enerhiya. Samantala, napasigaw si Lisel nang mapansin na nilagyan ng matandang mangkukulam ng uod ang litrato ni Ricky. Hoy, tanda! Gusto mo pang barangin si Ricky? Tignan mo, nilalagyan mo na ng ungkod yung larawan niya. Pasensya na, Ineng. Medyo malabo niya kasi mga mata ko eh. Ayusin mo naman, tanda. Mapapatay mo pa si Ricky imbis na mahumaling sa akin. Jampian mo ng halik ang larawan ng lalaki at bumulong ka ng 3 beses ng kahilingan mo. Ginawa ni Lisel ang utos ng matandang lalaki at muling ibinalik kay Ka Abner. Pangising inilagay ng matanda ang litrato ni Ricky sa tubig at pinalutang-lutang. Aray! Sandali! Parang sakit ng ulo ko. Ano nangyayari sa'yo, Ricky? Nanunumbalik si Lisel sa isipan ko. Hindi maaari ito. Ano nangyayari sa akin? Si Lisel, gusto ko siyang makita. Hindi maaari ito. Alam kong ginagamitan ng itim na kapangyarihan si Ricky. Kailangan kong gumawa ng paraan upang huminahon siya. Bawang, tama. Kailangan kong makahanap nun upang ipainom sa kanya. Sa gayon ay humina ang kapangyarihang itim na bumabalot sa kanya. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Lisel na umaalingaw sa aking pandinig. Napansin ni Sofia na papalapit si Ami, kaya't inutusan na muna niya itong bumili o maghanap ng bawang. Sinunod naman ng dalagita ang utos niya. Hinawakan niya sa kamay si Ricky upang kumalma ito. Aray! Sandali lang, Ricky, ha? Alam ko na ang nangyayari sa'yo. Kinukulam ka. Kailangan nating maghanap ng pangunahing lunas. Ilang sandali pa'y dumating si Ami dala ang bawang na pinabili ni Sofia. Mabuti na lamang at meron sa kantin ng ospital, kaya hindi na ito nahirapan sa paghahanap. Pinisa niya ang 2 pirasong bawang at inilagay sa kalahating baso ng tubig. Inumin mo muna to, Ricky. Mabisang gamot to panlaban sa kung anumang itim na enerhiya na dumapos sa iyong katawan. Ubusin mo, ha? Sige, akin na. Patid kong napakalakas niya. Kailangan nating makahanap ng kukontra kung sino man siya. Hindi ko siya kaya. Dahil ang tanging alam ko lamang ay ang mga simpleng pangontra laban sa barang at kulam o anumang itim na kapangyarihan. Ami, ikaw na munang bahala kay Kakay, ha? Akin na pala ang pinadala kong dahon ng atis. Ilalagay ko sa ilalim ng higaan at una niya. Huwag mong aalisin to, ha? Tumango ang dalagita at sinunod ang bilin ni Sofia. Umalis sila sa ospital ni Ricky at umuwi sa kanilang tinutuluyan. Pagdating nila sa karinderya, nadat na nila si Lola Paz na nagsisindi ng kandila sa altar nito. Iha,
Napakalakas ng mahikang itim na pabalik-balik rito. Nararamdaman ko siya. Kaya nagsagawa ako ng orasyon upang lubayan niya si Jepoy. Lubayan si Jepoy? Bakit, Lola? Anong nangyari kay Jepoy? Umiiyak ang bata dahil sa labis na takot. Nadatnan kung gusto niyang kunin si Jepoy. Alam mo bang sa pamamaraan nun bibigyan niya ng malubhang karamdaman ng bata hanggang sa mamatay. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit alam kong matindi ang puot sa puso ng taong may kagagawan nito. Hindi ko maintindihan, Lola. Bakit si Jepoy? Anong kasalanan niya? Nadamay lang ang mga bata sa galit ng taong yun sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Nasa maayos na kalagayan na si Jepoy. Pero batid kong gusto kanyang pahirapan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mahal mo sa buhay. Itong libro, makakatulong sa'yo to para malabanan ng mga taong gustong magpahirap sa'yo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, anak. Isa akong manggagamot. Kaya nga ni isa sa aking mga pamangkin ayaw tanggapin ang librong ito. At mag-iisang manggagamot at may kaalaman din sa mahikang itim. Lola, maging si Ricky ay nilabasan ng uod sa ilong. Umupo ka rito, iho. Nararamdaman ko ang mainit na pagnanais ng taong ito na maangking kang muli. Ikaw ang gusto niya. Kaya handa siyang pahirapan ng sino manghahadlang sa kaligayahan niyong dalawa. Si Lisel ang alam kong gustong kumontrol sa akin. Maari kayang siya may gawa nito sa atin? Lola, si Kakay, hindi ko siya pwedeng iwan sa ospital. Huwag ka mag-alala, Sofia. Pinadalhan ko na ng pangontra si Ami para isabit sa katawan ni Kakay. Magiging maayos na rin ang kalagayan niya. Ibig sabihin, ako ang dahilan ng paghihirap ng mga bata? Paano po namin malalabanan ang mahikang itim, Lola? Hindi basta-bastang mangkukulam at mambabarang ang kalaban natin. Ngunit hindi ko hahayaan na magwagi siya sa kanyang kasamaan. Halika, iho. Ilagay mo ang palad mo sa pulang tela. Ikaw rin, Sofia. Sisikapin nating putulin ang isinasagawa nilang ritual. Umusal ng mga kataga si Lola Paz habang binabasang nakasulat sa libro. Malakas ang pag-ihip ng hangin kahit na saradong bintana at pinto. Huwag kayong matakot. Kahit papano nalalabanan ko siya. Aray! Ang sakit ng likod ko! Ang nunal ko! Umiinit na naman! Alam kong dati na hindi ka normal na tao, iha. Ngunit alam ko namang mabuti ang iyong kalooban. Sa kabila na isa kang aswang. Lola! Matagal ko nang alam. Simula nang tumuntong ka sa lugar na ito. Isa akong manggagamot kaya nararamdaman ko ang enerhiya ng bawat tao na nakakasalamuha ko. Aray, Lola! Ang sakit ng likod ko! Parang napapaso ako! Hindi na napigilan ni Sofia na tanggalin ang kanyang kamay sa pulang tela sa ibabaw ng mesa. Tila ba'y nasasaktan siya sa orasyon na sinasambit ni Lola Paz laban sa ritual ng mangkukulama. Wari ba'y maging siya'y kinukontra dahil isa rin siyang aswang. Umumbok ang likod ni Sofia at nagpalit siya ng anyo bilang aswang. Ilang sandali nawalan siya ng malay at unti-unting nanumbalik sa normal niyang anyo bilang tao. Lola, si Sofia, ano nangyayari sa kanya? Hindi niya nakayanan ng orasyon na panlaban sa itim na mahika. Masasanay din siya. Tuturuan ko siya upang maging malakas. Sa gayon hindi siya basta-bastang magagapi ng kalaban. Paano kung masaktan siya sa tuwing sinasagawa mo ang orasyon na yan? Kaya nga gagawa ko ng ibang paraan upang labanan ng mahikang itim na hindi nasasaktan si Sofia. May dahon ng na sakurito. Maaari mo ba pakuluan to, iho? Sige po, Lola.
Binuhat ni Ricky si Sofia patungo sa sofa at agad na nagpakulo ng dahon ng anonas. Mabisang gamot yun sa kulam sa pamamagitan ng pag-inom ng pinakuluang dahon. Mapait ang lasa nito. Kumuha ng dahon ng laurel si Lola Paz at sinindihan yun gamit ang puting kandila. Sa pamamagitan noon ay nagtataboy ng negatibong enerhiya sa paligid. Yun din ang pinadala niya kay Ami na ilagay sa mga gamit ni Kakay upang hindi lapitan ng itim na kapangyarihan. Tapos na po ako magpakulo ng dahon ng anonas, Lola. Lagyan mo ng konting asukal at inumin mo. Sa gayon ay tatantanan ka ng mahikang itim. Sa loob ng 1 linggo, dapat tuloy-tuloy ang pag-inom mo niyan upang hindi ka tablan ng pinapakawalang mahika ng kalaban. Kailangan kong harapin si Lisel. Wari ko'y siya may pakana ng lahat ng ito. Huwag. Hindi mo siya dapat na makita sa loob ng 1 linggo. Ramdam ko na may nagsasagawa ng ritual para gayumain ka sa pamamagitan ng hangin. Dahil hindi niya nagawang mahanap ka. Ano na po ang gagawin ko para matigil na ang kahibangan na ito? Palipasin mo ang 1 linggo at doon niyo siya harapin. Alam kong maging ang kaluluwa niya ay isinanlanan niya sa dyablo upang maging kasing lakas ng mangkukulam na yon. Bihira lang ang gumagawa noon. Ang pait nga ng lasa ng pinakuluang dahon ng anonas, Lola. Pagtiisan mo na yan. At saka magpakulo ka ng dahon ng tanglad at ibanlaw matapos mong maligo. Pangontra din yan sa kulam at barang. Sige po, Lola. Mas mabuting dumito ka na muna, iho, para mabantayan ko kayo. Si Ami at Inday na muna magbabantay kay Kakay sa ospital. Hinawi ni Ricky ang buhok na nakatakip sa mukha ni Sofia. Hinaplos-haplos niya ang pisngi nito upang magising. Sofia, wala akong pakialam kung aswang ka pa. Hindi ko nahahayaan na magkalayo pa tayong muli, mahal ko. Palilipasin ko lang ang 1 linggong sinabi ni Lola. Babalik ako sa mansyon upang harapin si Lisel. Kukunin ko si Maddie sa kanya pag nalaman kong may ginagawa siyang hindi ka nais-nais. Aray, ang sakit ng ulo ko. Mahal, gusto mo ba na maiinom? Aray, masakit lang ang ulo at likod ko. Lola, nasan si Jepoy? Gising ka na pala, Sofia. O itong tsaa na gawa sa dahon ng anonas. Inumin mo na muna. Gising na si Jepoy. Dali-daling nilagok ng dalaga ang tsaa at agad na pinuntahan si Jepoy. Nadatnan niyang kumakain ito at napangiti sa kanya. Jepoy, ayos ka lang ba, anak? Pasensya ka na kung wala dito si nanay kanina. Mahal na mahal ka ng mga bata. Ang swerte nila dahil ikaw ang kumupkup sa kanila. Mapalad ako dahil nakilala ko sila. Nabigyan muli ako ng pag-asa upang magsimulang muli. Kaya hindi ko hahayaan nasaktan sila ng kahit sino. Hanapin ko ang taong nagpapakawala ng itim na kapangyarihan. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakakaharap. Lalong-lalo na tinamay niya sa kawalang-yaan niya ang buhay ng mga anak ko. Patawarin mo ako, Sofia. Alam kong ako ang punot dulo ng lahat ng ito. Pangako, aayusin ko to. Hindi na kailangan na magsisihan pa tayo. Ang dapat nating gawin ay puksain ang makasariling may gawa nito. Hindi ko siya titigilan hanggat may inosenteng buhay siyang dinadamay. Nakakapanibago ang itsura ni Sofia kapag nagagalit. Aswang nga siya dahil namumulat at nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi na gaya ng dati na napakaamo ng kanyang mukha. Iba rin siya magalit kapag naaagarbyado ang mahal niya sa buhay. May problema ka ba sa mukha ko, Ricky? Ha? Wala. Ngayon lang kasi kita nakitang nagkakaganyan. Seryoso at galit. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako katulad ng dati na nakilala mo. Hindi na ako yung pasweet, malambing,
at kayang api-apihin ng kung sino. Kaya kong pumatay, Ricky. Sofia, wala namang ganyanan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumapatay ng inosenteng tao. Yung mga walang hiya at halangang kaluluwa ang pinapatos ko. Kaya wala akong pakialam kung talikuran mo man ako. Dahil hindi ko kailangan ng lalaki upang mabuhay. Matapos ang misyon kong harapin ang mangkukulam at ang tao sa likod ng pagpapahirap nito sa atin, pwede mo na akong iwan ulit. Hindi na ako takot na iwanan dahil nasanay na ako sa bagay na yon. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo, Sofia. Mas lalo mo pa akong napabilib dahil lahat kaya mong gawin para sa mga taong mahal mo. Naging matapang ka lang ngayon. Ngunit ikaw pa rin ang Sofia na malambing at mapagmahal na nakilala ko noon. Mahigpit na niyakap ni Ricky si Sofia at hinalikan sa noo. Ilang sandali pa'y napasigaw si Lola nang mapansin na nagsuka si Jepoy ng itim na likido. Hindi talaga tumitigil ang mga walang yang to. Pakikuha ang balahibo ng manok sa aparador, Sofia. Yung pinatuyo ko kahapon. Anong nangyayari kay Jepoy, Lola? Bilisan mo, kunin mo na yung pinatuyong balahibo. Tingnan ko lang kung hindi siya masasaktan sa gagawin ko. Ito po, Lola. Hawakan mo si Jepoy, iho. Inuubos talaga ng mga yun ang pasensya ko eh. Umiiyak na hinawakan ni Sofia ang ulo ng bata. Nagsusuka ito ng malapot na likido. Walang ano-ano'y malakas itong pumalahaw nang tusukin ni Lola ang daliri nito sa paa. Akin ang kaluluwa ng batang ito. Wala na kayong magagawa upang pigilan ako. Dahil inalay siya sa akin ng matandang mangkukulam. Siya ang singilin mo sa lahat ng kahilingan niya. Hindi yung inosenteng batang to. Akin siya. At hindi mo ko mapipigilan, tanda. Iho, iabot mo sa akin ng garapon na may abon ng insenso at asin. Lagyan mo rin ng ulo ni Jepoy. Itigil mo yan, tanda. Lahat ng kaluluwa niyo'y pinaubay na ng matandang mangkukulam sa akin, kapalit ng kapangyarihan. Hindi mo na ako mapipigilan sa gagawin ko sa batang ito! Hindi mo makukuha ang anak ko! Sila ang singilin mo dahil sila ang may utang sa'yo! Kinuha ni Sofia ang langis na Biyernes Santo na benditado at ibinuhos sa ulo ni Jepoy. Ano yan? Bakit napapaso ako? Hindi kayo magtatagumpay sa kasamaan niyo! Sila ang singilin mo, hindi kami! Lola, natigil na ang pagsusuka ni Jepoy. Matamlay na ang katawan niya. Ano na ang gagawin natin ito? Aray! Jepoy, bitiwan mo ko! Jepoy, anak! Bitiwan mo ang Tito Ricky mo! Ikaw, babae! Alam mo ba ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap sila ng ganito? Dahil napakalandi mo! Mang-aagaw ka! Kung sino ka magsumanib sa katawan ng anak ko, lubayan mo siya! Wala siyang kasalanan! Kung galit ka sa akin, ako na lang ang parusahan mo! Bumalik ka pa talaga, ha? Itong sa'yo! Aray! Tigilan mo yung paghahampas sa akin! Ano ba yan? Titigil lang ako kung aalis ka sa katawan ng aking apo. Huwag mo kong pilitin na patayin kita ngayon. Alam kong hindi ka lang ang diablong sumanib sa apo ko kanina, kundi ang mangkukulam na nagpapahirap sa apo ko. Muling kinuha ni Lola ang garapon na may lamang insenso at asin at binudbud sa katawan ni Jepoy. At paulit-ulit na hinampas ng buntot ng pagi ang katawan nito. Kahit na mahina ang paghampas sa katawan ng bata, wari impit na palahaw ang pinapakawala ng sumanib sa katawan nito. Maya-maya'y nanghina na naman ang katawan ni Jepoy at umiyak. Jepoy, anak! Andito si nanay! Itali mo muna ang pulang tela na may sangkap na halamang gamot kay Jepoy. Sa gayon hindi na muling bumalik ang sumanib sa kanya. Napakalakas nila. Ngunit alam kong nasaktan ko sila. Hindi ko sukat akalain na mangyayari itong muli matapos ang 3 dekada. Lola,
Handa na po akong tanggapin ang alok niyo na maging manggagamot. Kung noon ay pinagwalang bahala ko ang kagustuhan ni nanay dahil gusto kong mamuhay ng payapa. Ngunit kung kaligtasan ng aking mga anak ang nakasalalay, ay buong puso ko na pong tatanggapin na maging isang manggagamot. Kahit ako'y isang aswang. Halos lumuwa ang mata ng matandang mangkukulam na si Abner sa sakit na kanyang naramdaman. Sa tanang buhay niya ay noon lamang siya nakasagupa ng malakas na kalaban. Wari bumalik sa kanyang sakit na pinadapo niya sa batang si Jepoy. Kung mamamatay ito, ay may alay siyang kaluluwa sa Diyos-Diyosan niyang Diablo. Ining, mukhang natalo tayo ng kalaban. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Dahil mas lalakas ang puwersa natin kung papayag kang magkaisa tayo. Anong ibig mong sabihin? Matanda na ako, kaya hindi na nakayanan ng katawan ko. Subalit, patuloy na magiging malakas ang kapangyarihan ko kung may sasaniban akong katawan. Hindi na nag-atubiling sumalib ang matandang mangkukulam sa katawan ni Lisel. Nandilat pa ang mga mata ng babae at nagpaikot-ikot sa kinatatayuan nito bago bumulagta sa sahig at nawalan ng malaya. Maya-maya'y iminulat niya ang mga mata at marahang tumayo. Naninag niya sa replika ng salamin ang biglang pagbabago sa kanyang mukha. Naging kulay abo ang buhok at kilay ko. Nakararamdam din ako ng kakaibang lakas sa aking katawan. Totoong patay na nga siya at sumanib siya sa katawan ko. Kailangan ko makaalis rito. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko at mapapasunod ko ng sino man ang aking nanaisin. Iniwan ni Lisel ang bangkay ng matandang mangkukulam na nakabulagta sa lupa. Dilat ang mga mata nito at animoy natuyo ang katawan. Dinala niya ang mga gamit ng matanda sa pangkukulam. Kinabukasan, nakalabas ng ospital si Kakay. Ilang araw ding hindi nagbukas ng karinderya sina Lola Paz at Sofia dahil sa pangyayari. Kapag masama ang pakiramdam mo, sabihin mo kagad kay nanay, anak, ha? Hindi na po sumasakit ang tiyan ko, Nay. Di ba kaibigan mo siya? Dito na ba siya titira kasama natin? Pansamantala lang naman, anak. Pero aalis din naman siya kapag maayos na ang lahat. Ayaw mo ba nandito ako, Kakay? Ayaw ko pong may nangaaway kay nanay. Mahal ko ang nanay mo. Hindi ko naman siya aawayin eh. Ilang araw ding walang nanggugulo sa kanila. Ngunit nararamdaman pa rin ni Lola Paz ang negatibong enerhiya na pinapakawalan ng taong matindi ang galit kina Ricky at Sofia. Nakakatakot ang katahimikan ng itim na kapangyarihan. Nararamdaman ko mas lalo siyang lumakas. Wari ko'y pumanaw ng katawan ng mangkukulam. Pero nananatili ang kapangyarihan nito sa ibang katauhan. Ano na ang gagawin namin upang matalo siya? Kailangan yung buwagin ng ritual sa pamamagitan ng pagkuha ng anumang bagay na kanyang dinasalan at sunugin ang libro na kanyang pagmamay-ari. Nakasaad sa libro ng libreta ang bagay na yan, Iha. Kailangan kong aralin ang librong to upang matalo ko siya. Kawawa ang mga anak ko kung patuloy niyang pahihirapan. Bukas pupunta ako sa mansyon. Bibisitahin ko si Maddie at mamanmanan ko ang kilos ni Lisel. Mag-iingat ka, Iho. Itong halamang sangkap na naging batong mutya laban sa mangkukulam. Dalhin mo to upang maging pananggalang sakaling makaharap mo ang taong nagsasagawa ng ritual. Maraming salamat po, Lola. Pwede ba akong sumama sa'yo, Ricky? Gusto ko rin kasing makasiguro kung ang babaeng yun ang may kagagawa ng lahat ng ito. Mahal, ayoko masaktan ka. Ako na ang tatapos nito. Sasamahan kita! Baka mapano ka pa ron. Tsaka ayokong tumunganga na lang dito at O sige na nga, samahan mo na ako. huwag kang mag-alala. Kahit sa labas lang ako ng bahay niyo. Gusto ko lang talagang malaman kung ang dati mong asawang may pakana ng lahat. Magkasamang pumunta sa mansyon sina Ricky at Sofia. Hindi mapapansin ang takot sa mukha ng dalaga, kundi ang kagustuhang malaman kung sino ang tao sa likod ng pagpapahirap sa kanyang pamilya. Huminto ang taksi sa tapat ng mansyon at agad silang bumaba.
Nandito na tayo, mahal. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Pero dumidilim na. Baka mapano ka rito. Masayos nga eh. Kaya ko ang sarili ko. Kaya wag mo akong alalahanin. Pinapasok ng katulong si Ricky matapos niyang mag-doorbell. Naiwan si Sofia sa labas at nagkubli sa mga halaman. Nagsumbong ang katulong kay Ricky. Nakakaiba na ang kinikilos ni Lisel. Nakakatakot at hindi na nito inaasikaso si Maddie. Dumiretso siya sa kwarto ng babae. Tumambad sa paningin nito ang altar na pinalilibutan ng itim na kandila. Kailan ka pa nahilig sa ganitong theme? Mukhang horror room na itong kwarto mo ah. Mabuti at bumalik ka, babe. Alam mo, ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo. Nasasabik na ako sa'yo, Ricky. Bakit ganito tong kwarto mo? Ang kalat, tsaka parang ang daming abubot na mga sungay. Itong libro, ano to? Huwag mong pakialaman yan, babe. Halika sa kama. Alam kong miss mo na ako. Saan ka ba nanggaling? Bakit ang tagal mo nagpakita sa akin? Ayun ang libro. Totoong sinabi ni Lola na pumaloob sa katawan ni Lisel ang kapangyarihan ng mangkukulam. Kailangan kong hanapin ang bagay na dinasalan ng ritual para mapawalang bisa ang kapangyarihang itim na sumusubaybay sa amin. Oh babe, bakit nakatulala ka na riyan? Sabi ka na bang maangkin muli ang katawan ko? Naghubad ng damit si Lisela, kaya't kitang-kita ni Ricky ang kabuuan ng kanyang katawan. Napasandal siya sa altar kung nasaan ang libro, kaya't nilapitan siya ni Lisela at dahan-dahan siyang hinahalik-halikan sa leeg habang kinakalas ang butones ng kanyang polo. Namilog ang mga mata ni Ricky nang masipat ng kanyang paningin ang punit na litrato sa itaas ng librong itim na may nakapatong na itim na kandila. Kaya't pasimple niyang kinuha yun habang abala si Lisel sa paghalik sa kanya. Susunugin na sana niya ang litrato nang pigilan ng babae ang kanyang kamay. Bitawan mo yan. Bakit hindi ka na lang magpakasaya sa piling ko, babe? Akin na yung litrato na hawak mo. Anong gagawin mo rito? Lumang litrato na to ah. Gusto ko nang mawala na ito. Ang gusto ko, punuin ng mga larawan natin ang buong mansyon. Ang dapat dito, sunugin. Wag! Huwag mong gawin yan! Bakit hindi pwede? Itinulak ni Lisel si Ricky upang agawin ang litrato na nagsisimula ng matupok ng apoy. Nakuha niya yun at inihipan. Nakipag-agawan si Ricky upang muling makuha ang larawan. Akin na yan! Hindi mo pwedeng sunugin yan! Bakit? Dahil gusto mo kaming pahirapan? Alam kong nakipag-ugnayan ka sa mangkukulam, Lisel. Hindi ka magtatagumpay sa kagustuhan mo. Nandilat ang mga mata ni Ricky nang biglang namula ang mga mata ng babae. Nanlilisik ang mga mata nito at wari tinubuan ng sungay. Naninag ni Ricky ang anino ng babae sa dingbing na wari kasing laki ng kalabaw at mahaba ang sungay. Natatakot na naman ang katulong kaya kinarga nito si Maddie pababa ng kwarto. Isa ka ng dyablo! Hindi ka na tao! Akin ka! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, Ricky. Walang magmamay-ari sa iyo hanggang sa kamatayan. Akin ang kaluluwa mo at isasama kita sa impyerno! Ikaw lang ang nababagay doon. Dahil ang sakim at puno ng galit na katulad mo ay doon napupunta. Wala kang kasing sama. Pati mga bata dadamay mo pa sa kawalang hiyaan mo. Takot na lumabas ang katulong karga si Maddie at nagkubli sa mga halaman. Wala na rin doon ang gwardya dahil nag-resign na ito nang makita ang kakaibang itsura ni Lisel tuwing gabi. Kinausap ni Sofia ang katulong at napag-alaman niya kung ano nangyayari. Pagpasok niya ng mansyon ay nakita niyang kinakaladkad ni Lisel si Ricky palabas ng kwarto. Hindi na nito magawang tabla ng mahikang itim ang lalaki dahil sa taglay nitong sangkap na bato na ibinigay ni Lola. Kaya ang tanging magagawa lamang nito ay saktan ng pisikal si Ricky. Akala mo mapipigilan mo ako sa isinasagawa kong ritual? Pues papatayin kita! Dahil hanggang kamatayan ay magsasama tayo! Nahihibang ka na!
Baliw! Isa pang salita, babalikin ko tong liig mo. Hindi na napigilan ni Sofia na magpalit ng anyo bilang aswang nang makitang sinasaktan ng mangkukulam na si Lisel si Ricky. Aba, may hayop na naligaw. Sino ka namang pakialamera na napadpad rito? Walang iya ka! Bitiwan mo siya! Wala kang awa! Pati yung mga bata, inadami mo pa sa kangalan mo, hayop ka! Hayop? Sinong mas hayop ang wangis sa ating dalawa? Nagbibiro ka ata Aba naman, Ricky, siya ba si Sofia? Ipagpapalit mo lang din naman ako sa isang kuba at napakapangit na nilalang pa. Walang silbi rin palang pagpapahirap kung mapasakin ka ulit. Dahil ni kalingkingan ay walang-wala ang babaeng yan. Mas masahol pa sa hayop ang ugali mo! Maliksing sinugod ng aswang na si Sofia si Lisel. Bagamat mabilis na nakailag ito at inihagi si Ricky patungo kay Sofia. Dahilan na mabuwal silang dalawa. Kunin mo ang libro at ang bagay na dinasalan niya. Kukunin ko ang atensyon niya. Mag-iingat ka, mahal. Ikaw rin, mahal ko. Nagpambuno si Lisel at ang aswang na si Sofia. Hindi may pagkakaila na napakalakas ni Lisel. Dahilan na ibalibag niya ang dalagang aswang. Yan lang ba ang kaya mo? Lalampa-lampa ka ring hayop ka. Bakit na humaling si Ricky sa'yo gayong ang pangit mo rin pala? Bukod sa bako-bako mong likod. Dahil hindi masama ang ugali ko, katulad mong walang giya! Etong sa'yo! Bitiwan mo kung hayop ka. Mas lalo ko pang papapangitin yung mukha mo. Isa kang baliw! Wala ka na sa tamang katinuan! Kaya pinipilit mo ang mga taong ayaw na sa'yo! Hindi pagmamahal ang tawag doon! Kunti ang pagiging makasarili! Ano? Bahala na ang iba na maghirap basta maging masaya ka lang? Kahit na muntik ka nang makapatay ng dalawang inosenteng bata! Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Sa akin lang si Ricky at wala nang ibang makakaangkin sa kanya. Patuloy na nagpambuno silang dalawa. Kaya pumasok si Ricky sa loob ng kwarto at muling hinanap ang litrato. Natagpuan niya yun sa sulok ng silid at agad na sinunog. Ito ang nababagay dito. Kailangan ang wakasan ng kasamaan mo, Lisel. Maging ang kapangyarihang itim na bumabalot sa katauhan mo. At ang librong ito. Ano nangyayari sa akin? Parang hinihigop ang enerhiya ko. Wag! Wag! Huwag magsunugin ang libro! Wag! Tigilan mo yan! Paiba-ibang tinig na kumakawala sa kanyang bibig. Tuluyan na nga siyang nilamon ng kasamaan. Maging ang Diablo ay sumanib na sa kanyang katauhan. Pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyong ito sa akin. Mga hayop kayo! Hindi ako matatahimik hanggat hindi natatapos ang kasamaan mo. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga anak ko! Tuluyan ng nilamon ng apoy ang litrato, maging ang librong itim na mangkukulam. Lahat ng mga gamit sa loob ng kwarto ay isinilid ni Ricky sa bedsheet at sinilaban sa labas ng mansyon. Hanggang sa maging abo ang lahat ng mga gamit na mangkukulam. Nangingisay sa sahig ang babae dahil lumalabas ang mga aninong itim sa kanyang katawan. Unti-unti nang nilisan ng masasamang elemento ang katawan niya. Talagang binenta niya ang kaluluwa niya sa kasamaan para makapaghiganti at maangkin ka, Ricky. Kahit kailan, hindi mananalo ang kasamaan, mahal ko. Ayan, nanumbalik na ang kagandahan mo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. At sorry sa lahat ng mga problemang ibinigay ko sa'yo. Tingnan mo siya, Ricky. Parang may kinakausap na naman. Pero nararamdaman kong wala nang negatibong enerhiya sa paligid. Nawala siya sa tamang pag-iisip. Ikaw bang babae ng mahal ko? Ibalik mo si Paul. Namatay siya ng dahil sa'yo. Ikaw na malinding babae ka. Si Paul ang totoong mahal niya, hindi ako, Sofia. Naging obsessed siya sa lalaking yon. Napag-alaman ko mula kay Vincent na ikakasal na sana sila ni Paul.
Kaso, nalaman niya na may relasyon pala ang lalaki sa pinsan niya 2 linggo bago ang kasal. Aksidente yung kinamatay ni Paul at ng babae, pero ayon kay Vincent, parang sinadya na tanggalan ng preno sa sasakyan nito. Siya ba ang may kagagawan nun? Walang matibay na ebidensyang makapagtuturo sa kanya. Pero siya ang tinuturo ng iilan sa kakilala nila. Nangingitim ang mga mata ni Lisel habang umiiyak at tumatawa. Tanging ang nag-aalaga na lamang kay Maddie ang natitirang katulong sa mansyon sa takot ng ibang katulong sa pagbabago ni Lisel. Tumawag ng doktor si Ricky upang ipasuri ang kalagayan ng babae. Sinabi ng doktor na wala na ito sa tamang katinuan, kaya kinakailangan na sumailalim sa gamutan. Dinala sa mental hospital si Lisel, kaya nasa pangangalaga ni Ricky ang anak nilang si Maddie. Pwede na ba kitang ligawan ulit, Sofia? Ikaw ang bahala. Kung hindi ka papagod. Hindi naman ako napapagod kapag nakikita ka eh. Gusto kong magsimulang muli, kasama ka at ng mga anak natin. Kung gusto mo, ampunin natin ang legal si Kakay at Jepoy eh. Nang sa ganun, maging pamilya na talaga tayo. Talaga? Oo naman. Nagpatayo ng bahay sina Sofia at Ricky, katabi ng restaurant na pagmamayari ni Lola Paz. Pagkalipas ng ilang buwan ay napagdesisyonan ng dalawa na magpakasala at inimbita nila ang matalik na kaibigan ni Sofia. Halos tumalon sa tuwa si Clara nang makatanggap ng imbitasyon mula sa kaibigan niyang matagal na niyang hinihintay ang pagbabalik. Sa tulong ni Lola Paz na nagmula sa angkan ng mga babaylana, ginamot niya ang pagiging aswang ni Sofia. Kaya hindi na ito basta-basta nagpapalit ng anyo bilang aswang sa tuwing kabilugan ng buwan. Makalipas ang 1 buwan ay kinasal si Ricky at Sofia. Masayang namuhay ng payapa ang lumalaki nilang pamilya. Okay, katulad po ng request nyo, nagkaroon po ng part 2 ang kwento ni Sofia at Ricky. Sana po nagustuhan nyo ang kwento nila. Shout out po tayo kina Billy Ray, Jenny May, kay Ray Buendia, Meng, Mirna, Anna Marie at kay Michael Del Rosario. Mula po kay Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Hi kay Giray Janine. Hi Zachary Saranillo. Shout out kay Kakok Gabas galing kay Melchora Arcilia. Lagi pong nakikinig mula sa Bicol. Salamat po. Hi kay Maria Yokoyama from Japan. Hi kay Charito Nerona. Ganon din po sa mga kapatid niya na nasa ibang bansa. Kamusta po kayo? Hi kay Mamiliana Nalugon from Kadijay, Bohol. Shout out kina Yoyon and Dylan Pisquera from Tambulig, Zamboanga del Sur. Hi kay Josephine De Los Trinos from Osaka, Japan. Alright, sana po napasaya namin kayo sa kwento namin. Marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.